Sumainyo ang kapayapaan, tigib ng pag-ibig, wagas ang paghahandog. Nang dakilang amang sa tawa'y bumuhay, naway patuloy na hanapin at maramdaman kanyang kaukulan, upang ang bawat katanungan sa namimighating damdamin at kalooban, matugunan na tuwiran. Kapag nagninegosyo ka, ang bawat araw mo, nais mong kumita. Nais mong makinabang ka sa iyong hanapbuhay. Kung ano man ang iyong kalakal, anumang bagay ang pinuhunan ng tao, ang gusto'y ibalik ng may pakinabang. Kaya't pagsisikapan, magsusumikap, na gagawin ang lahat upang ang pakinabang ay kanyang kamtan. Katulad ng mga nagtitinda ng isda. Aalok siya, magsasabi siyang, "Halika kayo, masariwa ang isda ko," etc., etc., sabi ng tao. Kung magbubukid, gusto niya umanis siya. Anumang halaman ang tinanim niya, gusto niya makinabang din siya. Lahat ng ginagawa ng tao ay gusto'y may pakinabang. Ang magtatanim, magbubukid, mangangalakal, sa iba't ibang uri man ang hanap buhay, ang gusto'y may pakinabang. Bakit kaya hindi maisip ng tao na siyang may pag-asa at umaasang makikinabang, na siyang nag-iisip ng pakinabang, na siyang gumugusto ng pakinabang, ay may pagnanasa ring makinabang sa kanya ang bumuhay at nagpahiram ng buhay. Iba lang ang pakinabang nais ng ama sa mga anak niya, hindi katulad ng tao bagay sa lapi. Ang pakinabang na hinahanap ng ama sa mga anak niya ay ang paggalang nila, ang pagmamahal at katapatan na pagsambat parangal sa kanyang kadakilaan. Ilan kaya sa laksang bilang ng tao sa lupa na may pagnanasang makinabang sa bawat araw, na naghahanap ng pakinabang sa bawat araw, na nag-iisip ng amang pinagmula nila'y magkaroong pakinabang sa kanya. Mga mahal, kay sarap mabuhay kung ang bawat oras, segundo ng buhay mo, ang minimithi mo'y malugod ang Diyos Ama sa iyo. Habang minimithi mo ito, naghahanap ka ng kaparaanan, ipinakikita naman sa iyo. Habang hinahanap mo siya, hindi mo man tuwirang makita, napapakita niya sa iyo ang kahiwagaan niya. Halina kayo mga mahal ko, huwag lamang mga bagay ang pangangailangang pakinabangan nyo, ang pagnasahan ninyong makinabang kayo, kundi nawa, mithiin din ninyong makinabang ang kaluluwa nyo, makinabang ang Ama na bumuhay sa inyo. Pakinabang na hindi kailangang ipakita sa Kanya, bagay na ibibigay sa Kanya, pagkaing isusubo at para mabusog siya, kundi pakinabang na sa mabuting gawa niya, sa mabuting halimbawa niya, sa kabutihan niya, makita niyang mga anak niya ay nakamana sa kanya. Mga mahal,
Magulang mang naturingan, kapag nakita niya yung anak niyang kay ganda ng dulot sa kanya, tuwang-tuwa ang puso niya. Kapag nakita niya yung anak niyang mabait, mabuti, may pagmamalaki niya, pinagmamalaki niya, tuwang-tuwa ang puso niya. Kung ikaw, tao, natutuwa ka sa iyong mga anak, ilan lang sila? Ano pa kaya ang ama na laksang bilang ang mga anak niya na hindi kaya siya matuwa at magalak kung nakikita niyang kanyang mga anak ay karapat-dapat sa kanyang pananaw? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Ituturo sa iyo ang marapat, babahaginan kanya ng talino kung papaano ang pagnanasa mong mamuhay ng naayon sa kalooban ng Ama. Yaon ang ibibigay niya. Kung papaano ang nasa mong maging maligaya ka, gawin mo rin ang ikaliligaya ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaniyan, nekaramaniyan, nekaramaniyan. Buhay po ba ang Diyos? Kay raming halaman, kay raming mga puno, iba't iba ang pangalan, subalit mayroong nagbubunga ng kinakain siya, mayroong nagbubunga ng hindi naman pakikinabangan. Gayon din sa tao, laksa ang bilang ng tao. May mga namumunga ng pait, may mga namumungang ng matamis. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung ang anak ng Ama ay kumikilala sa kanya at tuwirang dinarama siya, kung minsan dumanas ka man ng pait na patatamis niya, hindi katulad ng nagtanim ka sa kapwa mo ng pait, nagtanim ka ng sama ng loob, nagtanim ka ng galit, sigurado walang pag-asang tumamis ang iyong aanihin. Buhay ba ang Ama? Kaya masarap magtanim ng magtanim kung ang itatanim mo'y may pakinabang. Katulad ng pagtatanim ng halaman. Kung ang tinanim mo'y mangga, nagluwat man bago mamunga, pag ito'y inaani na, may pakinabang ka na. Magtanim ka ng ipil, kahit mamunga sila, kung di mo putulin ang puno niya, wala kang pakinabang. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa makatwid at madaling salita, kung nais ng tao ang mabiyaya at mapagpalang araw niya, ay kamtin ng tamasahin ng galak at ligaya, gawin niyang marapat ang nararapat na nais ng Ama sa bawat isa. Tama ba, Aaron? Purihin ang Ama. Nakikinig ka naman, ano? Salamat sa Ama. Yan si Aaron. Kahit na nakaganyan, nakikinig. Ano, Aaron? Purihin ang Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon po bang taong malayo na hindi mapapalapit sa Ama? Mayroon bang taong masama na hindi magbabago? Mayroon bang nadidimlan na hindi magliliwanag? Lahat kapag kumilala sa Ama, na pagbabago ng kapangyarihan niya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat nagnanasa ng kabutihan, humahanap ng mabuti. Ang lumalayo sa tukso, nilalayuan siya nito. Subalit, kapag nilalapitan ka ng tuksot, sumasagot ka sa tukso, tumatanggap ka sa tukso, hindi siyang lalayo sa iyo. Buhay ba ang Ama?
Mapapalad ang mga sinasalang-alang nila ay ang kapakanan ng kapwa niya, hindi lamang ang sarili niya. Sapagkat sa pakinabang ng kapwa mo, higit ang pakinabang na handog ng Ama sa buhay mo. Buhay po ba ang Ama sa makatwid? Ang bawat araw ay kapakinabangan. Nahirapan ka, anak. Nangangalay. Gumalaw-galaw ka para mawala yung pagngalay. Talagang ganyan, bata-bata ka lang sapagkat hindi pwedeng persahin yan. Ang mahalaga, magalak at magpuri ka, may pag-asa pang makapaglakad ka. Yun ang pinakamahalaga, yung binigyan ka pa ng pag-asa ng Ama, yung binuhay ka pa niya. Yun ang patotoo, dumanas ka man ng hirap na para bagang hindi mo alam kung ano na nangyari sa'yo. Subalit ayan, nalugpasan mo na ang buwan. Ilang buwan ka nang nakikibaka, nakakausad ka naman sa maghapon at magdamag, ano? Sa makatwid, may Diyos ba o wala? Yan ang patotoo. Sapagkat kung walang Diyos, paano mangyayari sa buhay mong ganyan? Buhay ba ang Ama? Kaya, kailangang hanapin ng tao ang Diyos na bubuhay ng galak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, buhay na buhay ang Ama, naway mabuhay ang pag-asa ng bawat isa. Mamaya na po ninyo pakinggan sa misa yung pagbasa ngayon at hahango tayo sa iba. Ayon sa Korinto 1, ang unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ito ang wika. Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating kaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahonang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon, sapagkat kung naunawa nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang bahagi ng lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakaalam sa iniisip ng isang tao maliban ang kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu, at hindi ayon sa karunungan ng tao ang ginagamit namin. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap
ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang ng paraang espiritual. Naunawa ng isang magtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit walang nakaunawa sa Kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Sino nga ba mahal ko o mga minamahal ko? Ang tuwirang magsasabi, ito ang balangkas ng Ama, yaon ang iniisip niya para sa iyo ngayon, kung bilang pagkatao ka. Sino nga bang magsasabi, ang kaganapan noon at kaganapan ngayon, kaganapan sa mga susunod pang panahon ay pantay-pantay at pare-parehas lamang sa kadakilaan ng Ama, siyang nagpapatupad nito, kung bilang pagkatao. Sino nga bang makapagtataglay ng mga panukalang mabutit mainam para sa kabubutit ikadadakila ng Ama at ng kaanak niya? Sino nga ba mga mahal ko ang marapat kilalanin ng tao upang ang mga panukalang totoo at mga marapat na kamti ng tao ay tanggapin nga ng bawat isa na minamahal ng Ama? Alalaumbaga, sino nga ang marapat kilalanin at masumpungan lubos upang makamta ng tuwirang paghahari? Sa gayon, maunawa ng bawat isa, ang pagkilos ng Espiritu Santo ay hindi pagkilos ng tao, at ang nilalayo ng banal ay hindi lalayunin ng isang taong masama. Ang pagnanasa ng isang nagpapakabuti, hindi layunin ng isang nagpapakasama. Kaya't sa makatwid at madaling salita, ang lahat ng panukalang tama at mabuti pawa sa Diyos Amang dakila. Lahat ng hindi tamang gawa at hindi marapat na nagagawa sa lupa, tao ang may gawa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang pag-ibig ay marapat, subalit suriin, pakasuriin kung anong uri ng pag-ibig. Ang Ama'y umiibig ng tapat, at marapat siyang umibig kanino man, sapagkat ang lahat ay kanyang anak, at ang mga anak niya ay kanyang minahal na tuwiran. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Kung nangungusap man ako ng para sa Espiritu at kaukulang espiritual na pamumuhay para sa inyo, subalit kayong nakikinig ay bilang pagkatao, damdamit isipan nyo'y tinatalo ng katawan nyo. Mawawawaan nyo kaya ito at matatanggap ng puso nyo? Dili kaya'y matatanggap, maunawa ng isip nyo. Kailanman ay hindi, sapagkat hindi mananaig ang pag-ibig at pag-asa, ang pagnanasa at paglalayon para sa Espiritong banal na hinahayag sa tao, kundi ang pananaigin pa rin ay pagkataong damdamin, sapagkat siya ang laman ng isipan at pagnanasa ng katawan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya mapapalad ang sa paghahari ng Espiritu sa kanyang katauhan, nang ibabaw at nanguna ang pagnanasang Ama'y tanggapin niya. Nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan, nekkaramaniyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ang mga ginagamit ng Espiritu, kaukulan sa paghahayag ng kabanalan at rally naman ang tao ay magkaiba. Buhay ba ang Ama? Ano ba ang tinatawag na pagmamarali? Pagmamagaling, pagyayabang,
Ano bagang tinatawag na kababaan? Pagsukong ganap, pagtanggap sa marapat. At paano magagawa ng tao na siya'y sumuko at magpakababa kung ang kanyang isip at damdamin nananaigang pagkatao, ang kanyang katauhan na maraming pagnanasa, na maraming hinihiling na hindi niya nakukuha, kaya sinisidla na ng gulo ang isip niya. Hindi niya mapagtibay ang kalooban ng Ama, kundi ang kalooban niya ang nananaig sa kanya. Paano magtatagumpay ang taong ganito? Di bagat mawawalan siya ng pag-asa. Subalit, kung patuloy na ang naghahari sa iyo ay ang galak, ang liwanag at kalooban ng Ama, ano man ang pinagdaraanan mo, nakasasadsyad kang hindi mo namamalayan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa kabila ng may mga karamdaman, ang katapatan ng pagtitiwala sa Ama, ang ginagawa, naroroon ang tagumpay, nakakamta ng kagalakan. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, upang maunawaan ninyo ang ganang kabanalan, mithin ninyong Espiritong Banal sa inyo ay manahan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Tunay na dakila, tunay na mahiwaga sa gawa, kaya't kung tuwirang kikilalanin ng Espiritu Santong ibinaba, magliliwanag ang diwa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karamaniyahanam. Nek karamaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Subukan mong isa kang mangangaral, isa kang inaatasan, na ang dala-dala mo ay banal na salita at nagtungo ka sa isang sanlibutang gawa, halimbawa sa sabungan, pakikinggan ka kaya doon? Halimbawa sa palengke, pakikinggan ka kaya doon? Halimbawa sa mall, pakikinggan ka kaya doon? Kaya naroroon sila para mamili kung nasa mall, kung nasa palengke. Halimbawa sa restaurant, pakikinggan ka kaya? Hindi. At kaya nasa sabungan para sumabong, di baga? Sa kasino, pakikinggan ka kaya? Kaya ang kalooban ng Ama, ang banal na salita niya, may inaangkupang lugar. May binabahagi ng lugar. May dakong tipanan. May dakong pakikipagtipan. Sa dakong ito, kung ang mithiin nyo lamang kaya ay ang kagalingan ng inyong karamdaman na pisikal, maunawaan nyo kaya't pagmimithiing gumaling ang inyong kaluluwa. Kaya kung anong mithiin mo, siyang laman ng puso mo. Kung ano ang laman ng bibig mo, siyang laman ng puso mo. Kung ano ang binubuka ng bibig mo, siyang laman ng puso mo. Kung ano inisip mo, laman ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung lagi at sa tuwin ay bukang bibig mo'y mabuti, di ba mabuti ang nilalaman ng damdamin mo? Subalit kung ngayoy mabuti ang salita mo, mamaya'y iba na, isa kang taong napagkunwaring totoo. Sapagkat hindi mo nakikita ang kabutihan sa isang iglap na naig ang iyong pagnanasa sa sanlibutan. Kaya, pumipili ang Ama, humahanap at sinisidlan niya ng katatagan, katapatan, ng pangunawa, ng talino ang bawat pinipili niya. Kaya naman, kung tinanggap siya at nakipagtotoo ang bawat pinili niya at hindi naging talusira at suwail na anak na nag-alinlangan at di nagpakatotoo, maipaglalaban ng bawat isa ang tinanggap nila at pupuspusin ng Ama ng para sa Kanya. Kaya,
Lahat ng nakikipagtotoo, naunawaan ang gawang espiritu, nararamdaman ang gawang pang-espiritu, at nakakaunawa ang isip at damdamin nito sa gawang hindi niya kinilala nang hindi pa niya kilala ang espiritu ng Ama. Nang makasanlibutan pa siya at nakilala niya ang espiritu, dito ngayon papasok ang magbabase siya. Kaya't ikaw na nasa espiritu at nakilala mo na ang katotohanan, ngayon mo pagninilayan alin ang tama, alin ang marapat sa unang buhay ko o ngayong nakakilala't nakadama na ako. Kaya, kung tunay kang naging tapat at nakakilalang ganap, kailanman ay hindi mo na mapananaig ang sa iyong unang kamalian, sapagkat nagkakaroon ka na ng takot at pagmamalahal, pagpapahalaga sa iyong tinanggap. Purihin ang Ama, pakapurihin niyo siya, kayong mga anak niyang nagtitibay sa tuwina, at nangangalagay siya sa tuwina sa inyo upang mapuspos kayong lubos, mapaghariang kayong ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. At doon, napapatotohanan ng Ama ang kanyang paghihimala, pagkamahiwaga, pagkadakila, at tunay na makapangyarihan na tinataglay. Mga mahal, nawa kayong lahat sa oras na ito, ang pang-espiritu at pang-espiritual na gawain, na layunin, adhikain, at pamumuhay siyang inyong naisin at inyong kakamtan. Pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kung minsan kaya nahihirapan ang isip ng tao, hindi pa man nagaganap, nahihirapan na siyang mag-isip dahil dun sa negatibong pag-iisip. Dahil dun sa guni-guning mali naman na hindi pa man niya nakita, pinaniniwalaan niya na. Buhay ba ang Ama? Sa salitang tao, huwag kang maniwala. Subalit sa salita ng Ama, hindi mo man nakikita. Paniwalaan mong makikita mo, magaganap yaon dahil makapangyarihan siya. Buhay ba ang Ama? Ano halimbawa? Ipagpalagay natin na isang halimbawa. Naku, paano pa kaya ako makapaglilingkod kung aalis lahat ang aking mga kasama sa bahay? Sino pa ang ganito? Sino pa? Pagtalo yan. Panunokso yan. Kung tapat kang nagtitiwala sa Ama at tapat mong nais na paglingkuran siya, may gagawa at gagawin siyang paraan para yung pagnanasa mo na makapaglingkod sa Kanya't hindi maging udlot ang mga hadlang na yan, ang mga sagabal na yan sa iyong paglilingkod na matapat. Ipakikita niya, bibigyan niya ng paraan. Kaya ikaw na matapat na nagtitiwala sa Kanya, hindi mo binibigyan tuon ang mga bagay na hindi pa nagaganap sapagkat alam mo ang Diyos mo'y may magagawa sa iyo. Subalit kung hindi nga tapat ang paglilingkod mo at hindi totoo para sa puso mo, ang dami mong dahilan at katwiran. Subalit habang dinadahilan mo naman ang bilang pagkatao at kinakatwiran mo'y bilang tao, nagiging pagkatao ka, kaya nawawala ang presensya ng Ama sa buhay mo. At di mo nararamdaman ang Espiritu niya na dapat ay kumikilos sa buhay mo. Sapagkat ang pinakikilos mo ay ang pagkatao mo, hindi mo pinakilos ang kanyang kapangyarihan, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay. Yaon ay ang Espiritu niyang lahat ay nagagawa, sapagkat ang Espiritu ng Ama siyang nakababatid ng kanyang panukala. Kaya't kung binabalak mo pa lamang, batid niya na. Kung tinutupad mo ang tama tumpak, siyang magbibigay paraan para may lunsad mo pa rin, magawa mo ang marapat. Mga mahal, kung gayon lamang ang tao at yaon ang gagawin ng tao, mapapatotohanan ng tao, Diyos Ama niya'y may nagagawa sa tuwina. Kaya't pinakikita niya sa mga lingkod at totoong naglilingkod
ang kanyang hiwaga, sapagkat sa kanilang paniniwala, pagtitibay at pagtupad, doon nila natatamasa ang pang-espiritual na pamumuhay na may galak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't natutupad, nagaganap ang tinuran. Bago ka pa isinilang, batid ko na ang iyong katutunguhan. Subalit ikaw na anak kong minamahal, hindi mo alam ang iyong paroroonan, kaya naman hinahanap mo, at kung ika'y naligaw, nalisya ka sa akin, ikaw ay nawalay. Ikaw na isinilang sa sanlibutan, hindi mo alam ang magaganap sa iyong buhay, kung ikaw bagay maghihirap o magkakaroon ng kayamanan. Kaya naman hinahanap mo ang kaukulan sa iyong buhay. Subalit nang dahil ako'y kinikilala mo, naroon pa rin ang paggabay ko at damang-dama mo pagmamahal ko at pangangatwiran mo'y totoo sapagkat ako nagbibigay ng marapat sa buhay mo. Subalit ikaw na nangangatwiran bilang tao, kailan may di mo ako mararamdaman at totoo sa puso mo'y hindi magiging lubos. Ito, mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, sa mga nakikipagtotoo at nagiging tapat sa puso nilang Ama, ang hiwagay na papakita niya. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga kuminsan, masasabi mo, ay, oo nga ganun lang pala, pinakadibdib ko pa, nahirapan pa isip ko, nasaktan pa damdamin ko. Kung nakilala ng tao at sinuri niya, bakit nga ba pinakadibdib pa niya? Kaya mga mahal, tamang mag-isip kayo. Subalit, subalit, huwag kayong maging dibdiban nang hindi nahihirapan ang inyong utak, ang inyong isip na nagiging daan ng paglapot ng dugo, pagtaas ng presyon, dili kaya'y paglabnaw. Marami. Ang sobrang pag-iisip, nagiging dahilan ng kung minsan ay tumataas ang presyon, dili kaya'y bumababa naman. Nakakalabnaw ng dugo sapagkat sobrang stress. Sabi ng tao, puro ka makinig ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya gusto mo ba ang kahit walang pera ay masaya? Hindi mo madarama na walang laman ang iyong bulsa? Diyos Ama'y tanggapin mo, aaliwin katwina. Buhay ba ang Ama? Paano naman mabubuhay po kunching kung walang pera? Napakakitid naman ang pangunawa mo. Kung perang mo ay wala, subalit may pag-asa kasama, pamiyamiya, sisidlan ka niya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang pananalig at pananampalataya mo ang kumikilos sa kapangyarihan ng Ama upang patotohanan niyang ang espiritu niya ay buhay at di patay tulad ng tao, patay sa pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Kaya ang espiritong may panukalang mabuti at gumagawa ng mabuti, kapag nakita niyang totoo ka sa pagtanggap mo sa Kanya, napapakita at napapatotohanan niya ang hiwagang taglay niya. Buhay ba ang Ama? Kaya doon pumapasok ang napaka-imposible na ganap sa iyo'y posible. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, umaasa ka ba sa gawa ng Ama? Nagtitiwala ka ba sa bahagi niya? Kinikilala mo ba ang kapangyarihan niya? Taglay mo ba ang pagmamahal niya? Huwag kang malumbay. Kung pumapasok ang lungkot ng puso mo, pilitin mong iwaksit, maglibang kang totoo. Hindi sa bagay na kung ano-ano, kundi manalangin at magpuri ka sa Kanya. Buhay ba ang Ama?
Kaya sa bawat araw, pakikilala niyang yamang ako'y tinawag mo, anak, kinikilala mong lubos. Ako'y daratal sa'yo at pakikinggan kitang totoo. Kaya naman, sa hindi mo namamalayan, nagugulat ka pang anak niyang nagtiwalang lubos sa kanya. Bakit ganito damdamin ko? Anumang apuhapin ko'y wala nang maramdamang galit ako. Anumang surin ko'y wala nang pagdaramdam ako. Kundi puro na lamang galak ang nasa puso ko. Kay palad mo tao, kung ganito damdamin mo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? O sino ba ang umaasa na hindi sumasaya? O sinong nawawala ng pag-asa na hindi nalungkot ang puso niya? O sige nga, kadali namang isipin yan. Totoong-totoo, mag-isip lang ang tao, hindi mababaluktot ang utak niya. Buhay ba ang Diyos? Mag-isip sa mabuti para sa tuwin ay magliwanag. Huwag kung ano-ano na nagdudulot ng kadiliman. Kapag lagi mong inasahan ang Diyos mo'y may magagawa, sa tuwin ay pakikita niyang siya'y mahiwaga. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? O sige, halimbawa, naganap sa inyo, mag-ina kayo, katulad ng maraming kaganapan na nagaganap sa buhay ng tao. Mag-ina hindi magkasundo, magtatay hindi magkasundo, magkapatid hindi magkasundo. Sino ang nahihirapan? Kapitbahay ba nila? Kapwa ba nila? O sila-sila? Ba't may ganong tao? Subalit pag nasa Ama ka, walang perfect. Walang perfecto. Subalit hindi kayo maaabot sa mga gayon. Pagkatapos, pinagchichismis nyo pa sarili nyong laman. Kung ikaw mismong magulang, hindi mo kayang unawain ang sarili mong laman, sino pa unawa sa kanya? Kung ikaw ang pinagmulan, hindi mo kayang tanggapin ang mali niya, ang ibang tao pa kaya? Kaya kahabag-habag naman ang mga magulang na, kilalanin niyo ang Ama, mawawala sa inyo yan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Baka tama. Masarap po yan. Pag naramdaman nyo ang Ama,
sisiya kaligayahan sa inyo. Kaya kahanga-hanga yung mga magulang na napagbabatahan at wala nang ginawa kundi dumulog manalangin sa Ama. Pawang katotohanan, yan ang dapat sa magulang. Magbatang idulog sa Amang nagpahiram sa kanya. Hindi kung sino-sino kinakausap niya, humahanap ng kakampi at magkakampi-kampi sila. Sa Ama mo'y bigay ang lahat, sa Kanya mo'y lagak ang lahat, sa Kanya mo'y pagkatiwala ang lahat, sa Kanya mo'y kwento't idaing ang lahat, at Siyang magbibigay sa iyo ng tama tumpak at liwanag. Kaya naman, sa halip na ang iyong anak ay naakay mo agad pagdaka sa liwanag, lalong nalayot na dimlan, sapagkat hindi niya nakita sa iyo kung paano hinahanap niya. Naghahanapan kayo, hindi kayo magkapanagpo. Bakit kaya hindi ang gawin magkasundot, mag-usap ng marahan? Mga mahal, kung lahat lang ng tao may mabuting pag-iisip at tulad ng Ama ang layunin sa bawat isa, walang hidwaan ni anuman. Mga mahal, pakatandaan ninyo, walang isang taong banal maliban ang Hesukristo. Walang isang taong nagpakabanal at isinilang na banal. Kaya lahat ng tao'y may salat kamalian. Subalit, kung ang isip at damdamin mo'y Amang mangunguna, kailan may di kaliligwak, madidimlan, kaisipan. Sapagkat tuturo niya sa iyo ang tunay na liwanag, at iyon ay matatahak mo't, may tutuwid mo't, may tutumpak ang tamang landas ninyo kapwa bilang kayo'y magkadugo. Mga mahal, pawang katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, kung tunay na nagmamahal at nagmamahalan, kapwa magdadamayan, kapwa maghihinanginan, at doon kukuha kapwa sila ng lakas, at ang mahina ay palalakasin, ang malakas ay magpalakas pa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit, kung naganap man ang nadimlan, nagulumihanan at nagkasala, may kaparaanan at daan ng Ama, hanapin at masusumpungan siya. Pawang katotohanan ang saki tinuturan, magnilay magbulay ang bawat anak niya. Kung tuwiran lamang may katalinuhang ginagawa na para sa espiritual na pamumuhay, kailan may hindi malilisya ang damdamin at laman na nagahari sa katawan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang Ama ay tuwirang buhay, kumakalinga, nagmamahal, nagpaparaya, nagbibigay, nagpapatawad, hindi nagmamarali, hindi nagbibilang, hindi nanunumbat, hindi tumatakwil, maliban anak kang tapat sa iyong kasuwalilan, hindi sa kanyang kalooban. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Diyos. Aaron. Hi. Lahat naman ng anak na nagkamalit, nagkasala, kung magsusumakit, magsusumikap na magbago, at kung tunay na minamahal ang magulang, alang-alang sa pagmamahal, gagawing baguhin ang kamalian. Mga mahal, ang lahat ang paraan
ay pagmamahal. Kung tapat at totoo ang pagmamahal, walang di mapagbabatahan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. At sa mga magulang muli, kung ikaw man ay nagmadali sa pag-aasawa at hindi ka pa nakahanda, subalit kung mahal mo ang anak mo, nang makita mo ito, ang pagmamahal na iyan ang dapat nang mabuhay, hindi na yung nagsisikat nag-asawa ka. Kaya maraming anak ang hindi napalaki sa tunay na pag-ibig, sapagkat sa pagsisising nag-asawa raw agad. Anong kasalanan ng anak mo? Kaya kung ano ang pagkakamali mo, ituwid mo. Huwag mong iparatang, huwag mong ibintang, huwag mong ipinsala sa anak mo. Kundi gawin mo ang pagkakamali mo, itama sa anak mo. Sapagkat ang tao ay tao, kung may puso't mainam na damdamin ito. Ang para sa minamahal niya, ang iisipin na, hindi ang kalayawan ng sarilit katawan. Kaya marami rin ang naliligaw, paglilibang, libang dini, libang doon, kalayawan pa rin ang hinahanap kahit may anak na. Subalit kapag pinagpakasakit mo ang sarili mo, ibinigay mo ang sarili mo, walang kailanman hindi madidiretso sa tuwid na daan kayo. Nekarameneyahanam, hindi perpekto si Apo Kunching, subalit banal na nangungusap sa inyo ito totoo. At pinagsusumikapan, pinagsusumakitan ang mali ng mga tumanggap ay maitama. Kung tunay na lingkod, tatalikdan mo ang kamalian mo, haharapin mo katotohanan, itatama mo ang iyong buhay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Aaron. Aaron. Buhay po ba ang Diyos? Nang panahon ni San Agustin, bakit natuwa ang kanyang magulang? Sapagkat wala nang ginawa ang kanyang ina, kundi siya'y pinagsakripisyo. At nang magbago naman si San Agustin, ang galak ng kanyang inay nag-umapaw. Walang katapusan hanggang kamatayan. Mga mahal, ano ibig ituran? Ang ama ay binababa ang marapat at binibigay ang dapat sa mga taong kanyang nakikita at nasisilayang tapat. Buhay bang ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko, sapagkat ang tao'y mapangatwiran, mapagdahilan, subalit hindi ka makaliligtas sa totoo at katotohanan na Espiritong Banal ang nagsusuri kanino man. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Yamang naituran mo na, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin mo ng pangunawa ang bawat isa. Ipaunawa mo sa kanila kung anong tungkulin ng isang magulang. Gayon din naman ang marapat tupdin ng isang anak. Yamang nalalapit ang nais nilang igunita at ipagdiwang na mga araw ng puso. Ang bawat isa hindi lamang sa magkasuyo, maging sa kapwa niya ay matutong umibig, tapat na magmahal. Yamang sila'y tunay mong mga anak na tinatawag sa sanlibutan. Sapagkat ito ang iyong nasa't layong masilayan,
ang pag-ibig ng sinuman na numukalat na buklod sa iyong bisig ng pag-ibig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Oh, kailan po ang Valentine's Day? Mga minamahal na kapatiran, mamayang gabi natin isi-celebrate ang Valentine's Day. Sapagkat sa Sabado, ay lagpas na, kaya advance. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. E ano pong pagse-celebrate? Wala po tayong handa. Ipagse-celebrate natin ang katotohanan ng Diyos ay pag-ibig. Hindi ko alam kung anong gagawin. Bahala na po mamaya. Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain kayong ganap, may misa po tayo ng 6:00. Kaya yung mga dadalong mag-asawa, aba, mag-sweet naman kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, patnubayan po kayo ng Ama, Anak at Espiritu Santo, mamayani ang kapayapaan, maghari ang kagalakan, pagmamahal ang kamtan, at ang bawat isa'y magkaunawaan. Mahal po ba tayo ng Ama? Sapagkat tandaan po ninyo, subukan mong may sakit ka at maraming dumadalaw sa iyong damang-dama mo ang pagmamahal, lumiligaya ka. Subalit na sa banig ka ng karamdaman, isa man walang dumadalaw sa iyo dahil masama ugali mo, bumibigat ang sakit mo. Buhay ba ang Diyos? Totoo po ba yan? O subukan mo kahit ang ulam mo ay bagoong at ang kaharap mo'y mga anak na nagtatawanan. Hindi ba maligaya at masaya kayo? Subalit kahit anong putahe ang kaharap nyo, kayo'y nag-uusap ng hindi mainam, mabibilakukang kang magulang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, tunay na mabuti ang Ama, hanapin ang kabutihan niya, mararamdaman sa kalooban ng bawat isa. Pagpalain kayo. Tayo na po.